Nagbukas ang pelikula kasama ang dalawang bata, sina Emma at Sisi, na magkasamang gumagawa ng video. Ibinunyag nila na sila ay matalik na magkaibigan mula pa noong kapanganakan at magsasama magpakailanman. Ang eksena ay biglang naputol sa 12 taon, kung saan makikita natin ang isang nasa hustong gulang na si Sisi ay naging isang Instagram influencer at tinatawag ang kanyang pangalang Cecilia. Madalas niyang pinopromote ang mental health sa social media at tinutulungan ang kanyang mga followers sa kanilang mga hamon sa buhay. Medyo matagumpay siya sa larangang ito at mayroon na rin siyang 200k followers. Gayunpaman, sa totoong buhay, si Cecilia ay isang malungkuting tao at ang tanging pinagmumulan lang ng kanyang kaligayahan ay ang social media. Sa sumunod na eksena, namimili siya sa isang butika nang mapansin niya si Emma doon. Lumalabas na ang matalik na magkaibigan sa pagkabata ay nagkahiwalay at matagal nang hindi nag-uusap. Biglang kinabahan si Cecilia, habang si Emma naman ay excited na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Inihayag ni Emma na engaged na siya sa isang babaeng nagngangalang Fran at ikakasal na sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay inimbitahan ni Emma si Cecilia sa kanyang engagement party kinabukasan. Noong una, nag-aalangan si Cecilia, ngunit nang magpumilit si Emma ay sa wakas ay pumayag din siya. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga Instagram handle at nang tinawag siya ni Emma na Sisi, itinuwid siya ni Cecilia na sinasabing tawagin na siya ngayon sa pangalang Cecilia. Ngunit hindi na ito inisip ni Emma at natutuwa nang makita na ang kanyang kaibigan ay naging isang matagumpay na influencer. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, naalala ni Cecilia ang kasunduan nila ni Emma noon na magsasama sa isang nursing home kapag sila ay tumanda. Naglibing din sila ng time capsule noong mga bata pa sila. Nang sumunod na gabi, dumating si Cecilia sa engagement party ni Emma, kung saan ang lahat ay umiinom at nagkakaraoke. Gayunpaman, pakiramdam niyang out of place siya dahil kulang siya sa mga kasanayan sa pakikisalamuha at bihirang umalis ng bahay. Maya-maya, hinili siya ng lasing na si Emma sa entablado para ipakilala sa madla bilang matalik niyang kaibigan noong bata pa siya at sabay silang nagbahagi ng awitin. Ngunit hindi nagtagal ay sinukahan ni Emma ang damit ni Cecilia na nagresulta sa isang nakakahiyang sitwasyon. Maya-maya, habang naglilinis ng kanyang damit sa banyo, lumapit si Fran kay Cecilia. Umaasa si Cecilia na okay lang kay Fran ang pagpunta niya sa kanilang party kahit hindi pa sila magkakilala, ngunit tiniyak ni Fran na wala itong problema dahil kaibigan naman siya ni Emma. Pagkatapos, humingi ng tawad si Emma sa pagsuka niya kay Cecilia kanina at ipinahayag ang kanyang kagalakan na makasama siyang muli matapos ang mahabang panahon. Inanyayahan niya si Cecilia sa kanyang bachelorette party ngayong weekend na magaganap sa labas ng lungsod. Hindi sigurado si Cecilia, ngunit sa ilang pagpupumilit ni Emma ay napapayag na naman niya ito. Nang maglaon habang pauwi, tinitingnan ni Cecilia ang Instagram ni Emma para sa mga video at larawan mula sa naunang kaganapan. Dito niya napansin na nag-post si Emma ng maraming larawan kasama ang isa pang babae na nagngangalang Alex at parang close na close sila. Ngunit lumalabas na sina Cecilia at Alex ay may alitan mula pa pagkabata at kahit kaunti ay hindi niya gusto ang babaeng iyon. Pagkatapos bumalik si Cecilia sa lokasyon kung saan nila inilibing ang kanilang time capsule. Pag-uwi, binuksan niya ang kahon at nakita ang isang lumang camera na inilagay nila sa loob. Pinanood ni Cecilia ang kanilang mga childhood video 15 taon na ang nakakaraan at nagpasaya ito ng labis sa kanya. Nagsuot sila noon ni Emma ng kulay rosas na wig, kaya naisipan ni Cecilia bumili ng kulay rosas na tina at kinulayan ang kanyang buhok. Kinaumagahan, nag-impake siya para sa weekend trip at hindi nagtagal ay sumama siya kay Emma at sa mga kaibigan nito. Kasama rin sa grupo si Fran at dalawang iba pa na nagngangalang Tracy at Jamie. Si Cecilia ang inatasang magmaneho ng kotse na sinang-ayunan niya ng walang pag-aalinlangan. Matapos maglakbay ng ilang sandali, unti-unti silang umalis sa lungsod at pumunta sa isang liblib na lugar. Sa kanilang biyahe, biglang nabanggit ni Fran na hinihintay na sila ni Alex sa villa at si Cecilia ay nagulat at natakot nang malaman ito. Naalala niya noon kung paano siya binubuli ni Alex at ng kanyang mga kaibigan sa paaralan. Dahil sa pagkagambala, aksidenteng nasagasaan ni Cecilia ang isang kangaroo. Ang grupo ay mabilis na lumabas at natuklasan na ang kangaroo ay malubhang nasugatan at nasasaktan. Iminungkahi ni Fran na kailangan nilang patayin agad ang hayop dahil ito ang makataong bagay na dapat gawin upang hindi na ito magdanas ng hirap. Ngunit dahil walang ibang nangahas na gawin ito, si Fran mismo ang sumagasa sa kawawang kangaroo at tinapos ang pagdurusa nito. Ilang sandali pa,
Dumating ang grupo sa isang magarbong villa sa gitna ng kagubatan kung saan dito sila magpa-party sa buong weekend. Ang mga kaibigan ay pumasok na sa bahay, ngunit si Cecilia ay nananatiling nag-aalinlangan at nababagabag. Palihim niyang pinagmamasdan ang grupo mula sa likod ng isang pader, pakiramdam na talagang siya ay out of place. Habang pinapanood niya silang sumasayaw at masaya, naging awkward ang mga pangyayari nang magkaharap sina Alex at Cecilia. Galit na galit si Alex nang makita siya at agad na hinila si Emma palabas para sa isang pribadong pag-uusap. Kinakabahang pinagmamasdan sila ni Cecilia mula sa malayo, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang sinasabi. Ilang sandali pa, isang halatang galit na si Alex ang nagbigay ng ilang unan kay Cecilia na sinasabing dito siya matutulog sa sopa dahil wala ng bakanteng silid. Ang grupo pagkatapos ay umupo upang manood ng palabas sa TV at pakiramdam ni Cecilia na out of place na naman siya at nag-iisa. Tumungo siya sa banyo at nagsalita ng ilang positibong bagay upang palakasin ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos nito, muli siyang lumabas at ibinigay ang kahon ng time capsule kay Emma bilang pre-wedding gift. Naglalaman ng kahon ng ilan sa kanilang mga luma at di malilimutang mga bagay na nagpasaya ng husto kay Emma. Ipinalabas din ni Cecilia ang kanilang lumang footage sa TV na pinanood ni Emma ng may katuwaan. Ngunit ilang sandali pa, biglang pinatay ni Alex ang TV, sinasabing handa na ang hapunan. Ipinagdamdam ito ni Cecilia at maging si Emma ay mukhang bigo. Sa isang flashback, makikita natin na si Emma at Alex ay mag-best friend din noong mga bata pa sila at binigyan pa siya ni Alex ng matching BFF necklace. Sa kasalukuyan, naghahapunan ng grupo nang mapansin ni Cecilia na suot pa rin ng dalawa ang kwintas na iyon at nakaramdam ng selos. Nagsimula siyang muli magsalita ng positibo upang patibayin ang kumpiyansa na sinasabi sa kanyang sarili na siya ay mahal at espesyal habang ang grupo ay patuloy na hindi siya pinapansin. Hindi nagtagal, nagsalita si Emma at ipinaalam sa lahat na si Cecilia ay isang kilalang influencer na may 200k followers. Tinanong siya ni Fran kung siya ba ay isang modelo, kung saan tinugon siya ni Cecilia na siya ay mas katulad ng isang mental health advocate. Ang grupo ay humanga dito, maliban kay Alex na nagsimulang tumawag sa kanya ng Sisi. Ngunit itinuwid siya ni Cecilia na sinasabi na ang kanyang pangalan ay hindi Sisi. Pagkatapos ay sinabi ni Alex na ito ay kabalintunaang makita si Cecilia na nagpo-promote ng mental health awareness pagkatapos ng ginawa nito sa kanya maraming taon na ang nakakaraan. Tinanong niya kung sinusubukan bang i-rebrand ni Cecilia ang kanyang sarili na ipinagdamdam naman ni Cecilia at umalis sa mesa. Nang maglaon habang nasa banyo, sinimulan ni Cecilia na basahin ang mga positibong komento sa kanyang Instagram para pakalmahin ang sarili. Di nagtagal ay sinamahan siya ni Emma at humingi ng tawad sa nangyari. Ngunit biglang napaluha si Cecilia at sinabing sinusubukan niyang gumaling mula sa nakaraan. Naiintindihan siya ni Emma at ipinaalala kay Cecilia na ang ginawa niya noon kay Alex ay isa lamang aksidente dahil siya ay bata pa noon at hindi alam ang ginagawa. Hinihimok din siya ni Emma na mag-move on na sa pangyayaring iyon at magsaya sa kasalukuyan. Kinaumagahan, nang magising si Cecilia, nalaman niyang wala na ang lahat. Natuklasan niya ang isang liham mula kay Emma na nagsasabing tumatambay sila sa tabi ng talon at gumuhit din ng mapa para sa kanya. Mabilis na nagsimulang magtungo si Cecilia patungo sa ibinigay na lokasyon. Nang sa wakas ay dumating na siya, narinig niyang pinagtsitsismisan siya ng mga ito kaya nagtago siya sa likod ng puno. Narinig niya si Alex na tinatawag siyang psychopath at maging ang ibang mga miyembro ng grupo ay tila nababagabag at kinwestiyon si Emma kung bakit siya nagimbita ng ganoong tao sa kanyang bachelorette party. Sa isang flashback, nakita natin na pagkatapos nilang ibaon ang time capsule, tinuya ni Alex si Cecilia sa pagsasabing matalik niyang kaibigan si Emma. Binanggit niya kung paanong hindi man lang inimbitahan ni Emma si Cecilia sa kanyang birthday party, kaya ipinaliwanag ni Emma na may iba pang mga babae sa party at dahil hindi sila kasundo ni Cecilia kaya hindi niya na ito inimbitahan. Labis nitong nasaktan si Cecilia at lalong tinuya ni Alex ang kanyang kalungkutan. Sa kasalukuyan, hiniling ni Emma kay Alex na kalimutan na ang tungkol sa pangyayari, tinuturo na siya naman kasi ang madalas nang bubuli kay Sisi. Ngunit walang pakialam si Alex at binunyag pa sa grupo ang tungkol sa masamang ginawa sa kanya ni Cecilia noon. Ikinagulat ito ng lahat at nagkomento si Jamie kung gaanong kabalintunaan na si Cecilia ay nangangaral ng kalusugang pangkaisipan habang siya mismo ay nakagawa ng mga kakilakilabot na bagay sa nakaraan. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na umalis para sa isang picnic sa Kakahuyan, ngunit si Alex ay nagpaiwan at halatang galit.
Samantala, naalala ni Cecilia kung paano siya kinukutya noon ni Alex at ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-awit ng Sisi the Sisi. Ilang sandali pa, napansin ni Alex si Cecilia na nagtatago sa likod ng puno at hinimok siyang lumabas. Ito ay nagudyok kay Cecilia na dahan-dahang lumapit sa kanya at humingi ng tawad para sa kanilang away sa nakaraan. Nagpahayag siya ng panghihinayang sa nangyari at nais na makipag-ayos sa kanya. Gayunpaman, ang galit na si Alex ay sinabing hindi siya magpapatawad at tinawag siyang isang psychopath. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono ni Cecilia at nagsimulang mag-record, hinihiling na ipagtapat niya sa kanyang mga followers kung ano ang ginawa nito noon sa kanya. Nang si Cecilia ay nanatiling tahimik, nagsimulang i-record ni Alex ang sarili, sinasabing ang paborito nilang influencer ay isang psycho. Pagkatapos ay isiniwalat niya na minsan na siyang sinubukang patayin ni Cecilia at pinakita ang peklat sa kanyang mukha bilang patunay. Nag-aalala, sinubukan ng ating bida na kunin ang kanyang telepono at nauwi sa away ang dalawa. Nang i-upload na ni Alex ang recorded video sa Instagram, pinigilan siya ng desperado na si Cecilia sa pamamagitan ng paghampas ng bato sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pinakita ang isang flashback ng kanilang pagkabata nang sinaksak ng galit na si Cecilia si Alex sa mukha gamit ang pala ng hardin. Tiniyak din niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kasalanan. Sa kasalukuyan, paniwala niya na patay na si Alex kaya hinila niya ang katawan nito sa kakahuyan habang umiiyak. Pero pagkatanggal niya ng BFF necklace sa leeg ni Alex ay biglang nag-iba ang mood niya. Nag-record siya ng live session sa Instagram na parang walang nangyari. Ipinaalam ni Cecilia sa kanyang mga followers kung paano niya tinatangkilik ang kalikasan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Jamie, kaya nagmadaling magtago sa takot si Cecilia. Mukhang lasing na lasing siya at kailangang umihi, at hindi niya namalayang umihi siya sa ibabaw ng puntod ni Alex. Nag-aalala na matuklasan ang katawan ni Alex, lumabas si Cecilia sa pinagtataguan at inilihis ang atensyon ni Jamie. Nang makita siyang nababalot ng dumi, tinanong niya kung ano ang nangyari, at sinabi lang niyang natapilok siya at nahulog. Sinubukan ni Cecilia na kumbinsihin siyang umalis, ngunit biglang nadulas si Jamie at nalantad ang libingan. Sa takot, nagsimula siyang tumakbo, ngunit hinabol siya ng nag-aalalang si Cecilia. Sa kalaunan ay na-corner niya siya sa isang bangin at sinabing si Alex ang unang umatake sa kanya at ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Jamie na pwede naman siyang magsumbong sa kanila o tumawag sa pulisya, hindi na kailangang patayin pa si Alex. Maluhaluhang isiniwalat ni Cecilia na narinig niya kasi silang pinagchichismisan siya, at naisip niyang hinding-hindi sila maniniwala sa kanya. Maya-maya, dumating si Tracy sa di kalayuan at tinawag si Jamie. Ngunit pagkatapos, bigla siyang itinulak ni Cecilia sa bangin na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa ibang bahagi ng kagubatan, hinahanap ni Emma si Alex at tinatawagan ang kanyang telepono. Narinig niya ang pagring ng telepono ni Alex at ito ay nasa bag sa batis. Sa kasamaang palad habang sinusubukang kunin ito, natangay siya ng malakas na agos. Samantala, si Cecilia ay nagpapanik sa pagkamatay ni Jamie at para pakalmahin ang sarili, sinimulan niyang basahin muli ang mga positibong komento. Lumipat ang eksena sa gabi, kung saan makikita natin si Fran na natutulog sa lugar ng picnic, at sa wakas ay narating na rin ni Emma ang dalampasigan. Bumalik si Cecilia sa villa at napansin niya si Tracy na mag-isang nanonood ng TV. Pagkatapos ay kakatuwang sinaktan niya ang sarili gamit ang isang stick at pumasok sa bahay, ipinaalam kay Tracy na inatake siya ni Alex sa kakahuyan. Naawa si Tracy sa kanya kaya tinulungan siyang gamutin ang sugat nito at pinaghandaan siya ng paliguan. Biglang umiyak si Cecilia at inaliw siya ni Tracy. Sinabi niya na baka gusto lang ni Alex makapaghiganti sa kanya para sa nangyari sa nakaraan. Ngunit ikinagalit lamang ito ni Cecilia, iginigiit na wala siyang ginawang mali. Natakot si Tracy at sinubukang umalis, ngunit bigla siyang hinawakan ni Cecilia at sumigaw na mabuti siyang tao. Sinusubukang pakalmahin siya ni Tracy at ganito ang sumunod na nangyari. Matapos itulak, ang buhok ni Tracy ay sinipsip ng alulod. Mas lumalala pa ito nang bumukas ang ulo niya sa pull pressure at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Balik sa kagubatan, nagising si Alex sa kanyang mababaw na libingan at hindi pala talaga siya namatay dahil nawalan lang siya ng malay kanina. Hinahanap pa rin ni Emma si Alex ngunit nauwi sa pagkaligaw sa kakahuyan. Sa isa pang eksena, nagpa siya si Cecilia tumakas sa lugar gamit ang sasakyan nang bigla siyang harangan ni Fran.
Nakiusap si Fran na ihatid siya sa villa, kaya walang choice si Cecilia kundi ang sumunod. Habang nagmamaneho, tinanong ni Fran kung nasaan si Emma, ngunit walang pakundangang sinagot siya ni Cecilia na kung talagang mahal niya si Emma, trabaho niyang malaman iyon. Biglang pinabilis ni Cecilia ang takbo, at pagkatapos inamin niyang nalulungkot siya dahil hindi sila maaaring tumanda ng magkasama ni Emma gaya ng pinangako nila sa isa't isa noon. Ang natatakot na si Fran ay sinabi sa kanyang magdahan-dahan, ngunit hindi ito nakikinig hanggang sa bigla niyang tinapakan ang preno. Hindi nagtagal, nang magkamalay siya, wala na si Fran sa kanyang tabi, at ito pala ay tumilapon palabas ng sasakyan. Lumabas siya ng kotse, kung saan napansin niya si Fran na malubhang nasugatan at nasasaktan. Humingi ng tulong ang kawawang babae, ngunit sinabi ni Cecilia na tatapusin niya ang kanyang pagdurusa dahil ito ang makataong bagay na dapat gawin. Pumasok siya sa loob ng sasakyan, at sinagasaan si Fran na dinurog ang kanyang ulo. Sa ibang lugar sa kagubatan, buong lakas na gumagapang sa lupa si Alex nang mapansin niya ang phone ni Jamie sa di kalayuan. Ginamit niya ang ilaw ng telepono upang tingnan ang paligid, at laking takot nang makita ang putol na katawan ni Jamie sa malapit. Sa makatuwid, mabilis na tumawag si Alex sa 911 para sa tulong, ngunit dahil sa kanyang sugat sa ulo, hindi siya makapagsalita ng maayos at pasimpleng sumigaw. Nagawa namang matrace ng officer ang lokasyon ng tawag, ngunit ang telepono ay biglang nagpatay. Samantala, bumalik si Cecilia sa villa upang hanapin si Emma, ngunit wala na siya saan man. Naging sanhi ito sa pagkawala sa isip ni Cecilia, at nagsimula siyang kumilos na parang baliw. Nagsimula siyang tumawa, hinahampas ang sarili gamit ang kanyang telepono na nagresulta sa mga pasa at pagdurugo. Pagkatapos noon, binuksan niya ang kanyang Instagram at nag-live na nagpapaliwanag kung paanong pinatay ng isang babaeng nagngangalang Alex ang kanyang mga kaibigan at hinahabol siya ngayon. Ilang sandali pa ay nawalan na siya ng malay. Bumalik si Emma sa villa at laking gulat niya nang makitang duguan si Cecilia. Mabilis niyang hinanap sa bahay ang anumang first aid kit, ngunit pagkatapos, nakita ni Emma ang bangkay ni Tracy sa ilalim ng kama, kaya ipinaliwanag ni Cecilia na nabaliw si Alex at sinubukang patayin ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Emma ang kwintas ng BFF sa kanyang leeg at napagtanto na nagsisinungaling siya, pero nagkunwari siyang naniniwala sa sinasabi ni Cecilia. Pagkatapos ay iminungkahi niyang tumawag sila ng pulis para i-report si Alex, ngunit pinigilan siya ni Cecilia, sinasabing kailangan na nilang umalis. Kasunod nito, nang subukan ni Cecilia hawakan ng kanyang mga kamay, tinanggihan niya ito kaya nadulas siya at nabagok ang kanyang ulo sa sahig. Nang magkamalay na si Emma, nadatnan niyang nakatali na ang sarili sa isang upuan. Ang kanilang childhood video ay nagpi-play sa TV, at si Cecilia ay tila tuluyang nawala na sa sarili. Kinulayan niya ng pink ang buhok ni Emma, at sinabing gagawin nilang muli ang kanilang childhood video at umalis sa kwarto para maghanda. Sinamantala ni Emma ang sitwasyon at pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa niyang putulin ang mga tali gamit ang BFF necklace. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake kay Cecilia sa sandaling bumalik ito at nauwi sa gulo, ngunit nagawang masaksak ni Cecilia ang kaibigan gamit ang gunting. Matapos kumalma ang dalawa, tinanong ni Emma kung ano ang ginawa niya sa iba, pero umiiyak lang si Cecilia habang pinapaliwanag na aksidente lang daw ang nangyari sa kanila at hindi niya intensyong patayin sila. Nang marinig ito, tuluyan nang naniwala si Emma sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan na isa siyang psychotic monster. Inihagis pa niya ang kahon ng time capsule sa apoy at sinira ito. Ikinagalit ito ni Cecilia at nagsimula siyang umiyak na parang sanggol. Habang abala, nagawa ni Emma na tumawag ng pulis at hinihimok silang pumunta kaagad. Nang mapagtanto ito, kinuha ni Cecilia ang isang basag na plorera at sinimulang atakihin si Emma. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito ay nagtagumpay si Emma. Malupit niyang binugbog si Cecilia at muntik pa niya itong mapatay, ngunit sa kasamaang palad ay nagpakita si Alex, at dahil disoriented na siya sa kanyang pinsala sa ulo, inatake niya si Emma dahil sa kulay rosas nitong buhok na inakala niyang si Cecilia. Paulit-ulit niyang sinaktan ang sarili niyang matalik na kaibigan hanggang sa tuluyang masira ang anyo nito. Ang mas masahol pa, na-videohan ni Cecilia ang sandaling ito sa kanyang telepono. Di nagtagal, narinig ni Alex si Cecilia na nagpapasalamat, at sa wakas ay napagtanto na ang pinatay niya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Natakot si Alex sa kanyang ginawa,
at binaril siya ng isang pulis mula sa likuran para pigilan ang kanyang karahasan na agad siyang pinatay. Pagkatapos nito, nilapitan niya ang sugatan na si Cecilia at ipinapalagay na siya ang biktima. Hiniling ng pulis sa kanya na manatili at sinabing tatawag siya ng tulong para sa kanya. Sa huling eksena, makikita natin na sa paglipas ng mga araw, si Cecilia ay bumalik na sa kanyang normal na buhay bilang isang influencer. Siya ay mas naging sikat kaysa dati na may 10 million followers sa Instagram. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga followers at ipinaliwanag kung paano siya nakaligtas sa tinatawag niyang Alex Massacre. Lumalabas na nagsulat din siya ng isang libro tungkol sa karanasang ito na tila naging bestseller pa. Just swipe on up and enter the code Sincere. Sincerely, Cecilia.